25k na lang dalawa. Bakit nga ba nasayang at hindi na tuluyang mapapakinabangan ang mga inabandonang motor at mga sasakyang ito? Ano-anong mga nakakakilabot na kwento tungkol sa kanilang pagkakaabandona at bakit ang ilan dito ay tuluyan ng hindi kinuha ng mga nagmamay-ari? So ito yung pinaka-latest na inabandon. Parang wala naman siyang bangga. Tingnan natin yung nabangga niya kung nasaan. Delivery siya ng Jollibee. Bakit pag ganito hindi na din pwedeng kunin ng Jollibee pala? Mula dun sa mga inabandon ng mga motor, mga master. Ito naman yung mga bus at saka yung mga ang dami. Napakarami. Ayan. Hanggang dun dinamo na yan. So yung iba dyan di mo na makita dahil natabunan na ng damo ang mga pinag-aabandon ng mga motor dito. Ayan. Ito kinain na ng damo. Hindi, yung may-ari niyan okay pa. Uy, huwag mong pagnasanang ay Ducati, shit. So dito yung nag-trending na mga motor dito sa Cebu. Ikot lang tayo, wala tayong gagawing kababalaghan kasi mahirap na. Saan yung may mga malalang case? Ang dami. Ibig sabihin, ganyan karami yung kamote? Charot. Hindi lahat yung kamote guys. Meron lang ibang mga Ito Master G, pag nakita mo sobrang sira na yung mukha ng mga motor, patay yung niya. Pagka ganyan, patay na yan. Ito. Teka, wait lang. Ba't may boses ng bata? Ano yun? Tanghaling tapat. Oo, ayun o. Ito. Ito. Teka, wait lang. Ba't may boses ng bata? May mga bata ba dyan sa likod? Sir, may mga bata ba doon? May mga bata ba doon naglalaro? Okay. Tanghaling tapat ka ako. Ayoko ng ngayon. Ay, hindi sila makafeed, no? Ng mga spirito pagka mainit. Hindi masyado silang active. Okay. Ito yung pinakahilera ng mga pinakamalalang naganap na aksidente sa kanila o hindi na mga nabuhay ang mga may-ari. Dito din nagkaroon ng mga haka-haka o kababalaghan na mga kwento base sa mga nagtatrabaho at nagbabantay dito. Malalaki yung mga pwedeng maging kaso niyan eh. So yun, impounded. Ang iba pwede naman maklaim. Pero masasabi mo hindi 100% kamote yung mga nandito. Nataon lang na iba walang walang papeles. Walang papeles. O baka may mambash kay Master Gala. Hindi ko sinabing lahat to kamote. Sabi ko lang, nagulat lang ako. Ano yun? Kasi di ba ang daming kamote? Ito yung mga namatay yung may-ari. Ano ba nasisense mo dito? Malungkot. Malungkot. Grabe. Diba? Parang hindi sila ready. Sa bagay, sino ba naman magiging ready ng accident, diba? Alam mo, dito, may mga experience yung mga empleyado dito na yung motor kahit walang susi, walang baterya, umiilaw. Oh my gosh. Especially pag ulan. Active sila pag malamig di ba? Lalo na pag naambon na ulan. Tinatayang nasa mahigit 4,000 mga motorsiklo ang mga ito na may mga kanya-kanyang dahilan kung bakit sila hindi na nakuha ng mga may-ari. Sa kabila nito ay may mga kababalaghan silang mga kwento na di umano madalas may mga nagpaparamdam at kung hindi man ay parang di umaandar sa isa sa mga ito. Ito may 7-Eleven dito. Ay, meron pang Ba't kasama to? Itong Disgrasya. ba't pati in-impound yung bisikleta? Ganon? Ito, pag dumaan to sa highway, tapos na-disgrasya. Pag nasa highway sila. Grabe, ang dami mga master, oh. So ito, ibinlag na to nila Agassi Ching. Nag 24 million views daw ito. Kasama itong si Cebu Ghost Hunters. Yan guys, sa mga nakakakilala sa kanya, diri mga amigo nato sa Cebu. Support po. Supportahan natin siya guys. Siyempre, support local. Hashtag Master Gala. Support locals. Hashtag no plastic. Next. Hashtag no plastic. So ito, dito yung mga part ng mga master. Ito, Ang ganda oh. Inbox. ang dami mga master, oh. Ito, may Aerox, oh. Kailan kukunin yan? Ano yung in-impound sila? Kasi Anong dahilan? Ito, Iba-ibang reason. Iba't ibang reason. Ano pa? Kulang yung papeles, expired, walang lisensya. Malalaki yung mga pwedeng maging kaso niyan eh. Ang mga inabando ng mga motor na ito ay mahigit kumulang na 4,000 to 5,000 nandito. At ang karamihan ng nandito
wala na pong buhay nung nakuha. Kumbaga bunga ng aksidente. It doesn't matter kung ito ay, let's say, itatapik ngayon ng kababalaghan. Hindi kasi gusto ko lang makita. Ma-expert kasi nagpapasalamat din tayo kay Sir Harry ng impounding area manager dito po sa Mandaue. So ano pa yung na-experience nyo nung naggala dito? Active sila. Wait lang. Napansin ko nga itong parang may bagong humawak sa motor na ito, samantalang ito yung nasa pinakadulo o pinakasulok kung saan kahiliran niya yung mga matitinding sinapit. Kahit kasi tanghaling tapat ng pinuntahan namin ito, hindi naman talaga maiiwasan na may mga kababalaghan pa rin. Kung nandito ka kahit tanghaling tapat ay mafe-feel mo ang pinaka-sense na para bang napakalungkot at napakabigat ng lugar. Okay. Ano yung pinakaunang inimpound dito na part? Yung pinakalumang mga naunang inabandona na hindi na kinuha. Siyempre, iba namatay na may-ari. May mga date kasi ito na nilagay minsan. Bawat mga naabandona at mga hindi na rin nakuha ay nakaklasify base sa kanilang buwan at taon kung kailan sila nailagay o itinambak dito. Iba't ibang klase ng mga motorsiklo ang nandito. May mga simple, may maganda at may halos bago pa na parang hindi man lang nagamit ng may-ari. Mga tricycle din. Dami. Dun sa second floor, nakausap namin yung ano. May second floor pa to? Oo, meron. Pwede naman. Try natin kasi nakapagpaalam naman. Ano yung hindi yung makakalimutan dito? Yung dati sa kasi itong merkado, na-communicate ni Ramon yung isang babae na nadaganan ng semento nung dating nag-earthquake dito. Oo. Ayon sa grupo nila Cebu Ghost Hunter ay nakadetekto sila o nakakausap daw dito ng isang babae na nadaganan ng semento. Bago kasi ito tuluyang gawing impounding center sa Mandaue, ay dati itong palengke na nilindol, kaya may mga posibilidad na may mga namatay dito bago ito gawing impounding center. Ito yung pinakamalaking impounding na located sa Mandaue City. Sa pagtagal o paglawig pa ng mga taon ay naiwan na ang mga ito at wala nang umangkin pa o hindi na binalikan ng mga orihinal na may-ari dahil sa kakulangan ng mga dokumento at ang karamihan sa kanila ay namatay na. Delivery siya ng Jollibee. So, bakit pag ganito hindi na din pwedeng kunin ng Jollibee pala? Ha? Umabot ng ilang taon po. Shoutout pa sa Jollibee, baka naman po, bida ang saya. Expired na yung rehistro ng motor at ito, wala din siyang ICC certification. Nung pagkakalagay, possible. Ay. Ikaw wala, base sa ngayon, tatanungin kita, total ikaw yung may ano ha, ano sa palagay mo, base sa palagay mo ngayon, yung nafe-feel mo naman dito? Ngayon is natural lang siya, wala talaga. Hindi katulad ng pinuntahan nyo ng gabi? Okay, so parang wala dito yung mga spirits ngayon? Kasi ito dito, wala naman talaga dito eh. Ano yun? Yung nasense ko lang doon na part, binato nga tayo ng takip ng bote. Kalaman mong lasari. Oo nga eh. Ay, ito Grabe. Ito naman, sabay-sabay sila. Puro mga mga naka-Honda Beat Yung pa naman, ganyan pa naman ang una kong motor. Hindi po dito. Ano? Yung parang footsteps. Ngayon? Ang dinig ko, sit-sit. Parang ganun nga. Parang hindi naman kasi may iwasan mga master kahit ayaw man natin. May unit team pa. Oh my gosh! Unit team pa Ano sa palagay mo yung pinaka-worst na nakita nyo rito? Na meron kayong nakitang bukod sa sira na siya? yung story ng Saan dalawang girlfriend-boyfriend. Okay. Saan dyan? I-ano natin? Ngayon, ano yung story ng magjowa na yun? Ano, sabi ni Sir Harry, parang nag-racing, naghahabulan sila sa highway. Sino kahabulan niya? Yung isa ding motorista, tapos angkas niya yung girlfriend niya. So may crossing.
Pinilit talaga na habulin. So nauna na yung isa. So sila na angkas yung girlfriend niya. Ano talaga, hinabol talaga nila. Pero alanganin na, pinilit talaga. Pagpilit, siyempre bumangga sila sa puwet ng isang ambulansya. Diba yung nafe-feel ko ngayon? Bakit ang aking kapatid? Tignan nyo, ito na naman oh. May nakita na naman akong parang bakas ng kamay. Ayun oh. Bago eh, parang bago pa yung hawak eh oh. Sinong hahawak niyan? Pinapunan na tayo ng buti ng ano. Ayun oh, meron na lang. Bakit sa bandang ulong bahagi? Ito, may sticker pang nakalagay mga master. Tingnan nyo oh. Grabe. Ito oh, isa itong motor na. Ayun, patay yung ano niyan. Nasang vlogger ito? Ito yung may araw o hindi? Hala. Ay, yung kalahating krus ng ano, wala na. Kalahati na lang krus ang nabilin. Ito yung namatay din daw. Lalaki, no? Patay. Grabe. Ito na, yan nasa likod mo lahat patay. Ito mga to. Napapalibutan ako ng mga ano. Oo. So namatay yung may-ari ng mga motor na ito, hindi na po ito makukuha pa. At wala na rin yatang balak kunin ng pamilya pa na naiwanan ito dahil memories nga naman eh. Pag nakita nila yung motor, ani ba namin ikaw yung motor, di ba? Mga inabando na. Dito po sa Mandaue, Cebu. Sira talaga. Kagaya nito, may piluka pa, may gamit pa ng ano mga master, oh. Oh my gosh. Hindi tumindig yung balahibo ko dito. Oh. May piluka. May gamit pa ng ano. Ayoko kasing ma-attach, ayoko humawak na dati. Hilig kong humawak-hawak mga master eh. May piluka ito. Parang, hindi ko alam kung trans ba may-ari niyan. So possible din dito, may mga namatay din dyan. Ito yung taon. September 2021. Taon na to. Ang tagal na oh. Hindi nyo ba na, guys, kung sino ba yung buhay pa yung mga may-ari nito, hindi nyo ba namimiss yung mga motor na ito? Oo, so ibig sabihin ito lang yung parang tumatayong may bubong. Ano to, binili ba nila yung area ng palengking ito na naging abandonado? Under government pa rin ito na ano. So yun po, shoutout din po natin yung namamahala dito sa LGU, sa mayor, sa lahat ng mga connected po sa ayos yung pagkakalagay mga master. O, tignan nyo oh. Masasabi nyo nasa safe na kalagayan yung kanilang mga motor. Kaya lang, hindi naman po naiiwasan na may mga, let's say sabi nila mga kababalagang kwento, may mga ghost hunter na nagpunta rito. Natunayan din sa pamamagitan ng kanilang mga abilidad, gumagamit sila ng mga equipment para malaman magtugma kung meron ba talaga nagpaparamdam. Ito may No ORCR. Abandon na to since 2021. Ito oh, tignan nyo dito oh. Tanggal na talaga eh. Hanggang third floor ba? Second floor lang. Hanggang second. Kahapon lang. So ito yung pinaka-latest na inabandon na na batak. Ang ganda. Oo nga eh. Ano raw kasalanan nito, sir? Violation. Ano violation nito? Ha? Ano pa oh, ng mags niya, laki oh. So yan, isa siyang Ducati, social na motor, nakabangga daw. Ba't parang wala naman siyang bangga? Tingnan natin yung nabangga niya kung nasaan. Ganda. Wala naman siyang bangga dito. Hindi, yung nabangga nito yung bisikleta. Bagong ano pa. Bago yung gulong oh. Ilang araw pa lang ito nalabas. Ay oo, ayan oh, may ano. Tara tingnan natin. Saan daw? Akala ko ito eh. Doggy, okay ka lang dyan? Naka-electric pang ka pa ha. Aray. Astig ka ah. Saan daw? Tapos nalaman siguro na baka kulang ng dokumento. Ganun kahigpit guys at kadisiplina ang Mandaue, Cebu. Ito yung nabangga niya na bike. Ay, ito. Okay po. Pati pala yung bike ay kukunin din, no? So ito, iwanan muna namin to habang nag-iikot kami dun sa habang nandun kami sa taas. Meron na siya na-detect. So pagka more than 10 years na hindi nakuha, may limit po 'yan. Bawa ako, nag-impound yung motor ko dito. Ngayon hindi na siya na makuha ng 10 taon. May limit po ba? 20 years maata yun. 20 years pa. Meron din nag-suicide dito. Yung sa second floor. Tsaka may pinatay. Kasi may parang may inuman dyan sa store na pwede kang mag-inom-inom dati. Palengke na siya dati? Oo, palengke pa siya dati. May nasaksak na namatay. Impounding area.
siya. So dito sa park na to mga master, tingnan nyo Ay, may helmet pa ng angkas. Ayun Okay. Dami. No? Hindi ako nakapokus sa mga motor, nakapokus ako sa paligid kung saan sila nakalagay. So shout out po sa mga taga Cebu, Cebu City, sa lahat po ng mga amiga natin dire. Yan. So kasi curious lang din ako kung ano yung kasi dati kung hindi nyo isisingit ko na lang saglit sa video guys. Napatawag ako dati ng NBI. Dahil sa mga abandonadong sasakyan na i-vlog ko. Kaya lang pinabura na yun ng NBI, pinadala na ako ng subpoena. NBI, shoutout po dyan. NBI Tagaytay, yan po. Shoutout po sa inyo dyan. Yung iba dyan nakasubscribe sa akin. Tapos, relax ka lang. Sabi nung, inimbestigahan lang naman ako. Tapos pinadala na ako ng subpoena, way back 3 years ago na yun. At doon ako natuto, tinuruan din nila ako. Sabi nila, once you vlog or magbablog ka ng mga public places like cemeteries, abandoned, make sure na yan, walang makakalabas na anything na confidential. Yun, isa sa points na natutunan ko yun. And then, mas maganda talaga hindi na pinapakita pangalan nung namatay. Oo, picture, mas pero hindi ko din alam comment below na po sa mga lawyer natin subscribers, at saka loyal sa pagpapatuloy ng video. Related po kasi mga master dun sa kwento na, di ba may cemetery dun sa Tagaytay na binlag ako. Yung mga matagal na nakasubscribe, alam nila yun kung paano ko na NBI dati. Isisingit ko lang saglit. Yung cemeteryo, meron siyang connected na bakod na diretso ka na dun. Kasi napansin ko talaga yung mga abandoned na mga sasakyan nun. And then pinasok ko yun, deleted po yung videos yun dahil pinabura po sa akin ng NBI. Yung videos na yun. Tatawa ko dito sa pusa. Ito pala si Carlo. Kailangan na i-delete ko yun dahil napakita ko doon yung mga plate number. So, abandon yung mga sasakyan, lumalakad para yung kaso. Ayun, lumalakad yung kaso. Kumbaga, confidential. Kaya, ingat din sa mga pagbablog ng mga ganyan. Lalo yung mga abandoned cars, lalo yung mga plaka, pinapakita. Pero yung mga nandyan naman po guys, kahit naman medyo nakita yung iba dyan, yung iba dyan, hindi na talaga balak kunin ng may-ari. At tutukan nyo video hanggang dulo kung bakit nga ba pwedeng maibenta sa murang halaga yung mga hindi na nakuha na mga motorsiklong yan. Tignan nyo naman tong isang ito Ito naman yung mga sasakyan. Ay, may ambulansya din Yung pumasok din. Nakalak din ba yung pintuan dyan? Ang ganda pa nito. Fuel FI na siya, Ruser. Hindi siya Rusi, Ruser. Ayan. Pagka red plate, orange yan. Orange. Standard lang yan. Nag-fade lang. Oo. Ibig sabihin, Cebu yan. Tama ba? Tama. Sabi ko nga. Tapos, may TMX pa. Ito, gusto ko tong TMX dati. So, hindi ito binebenta, guys, itong mga Sino ba ito ng takip ng ng Sprite? Tingnan. Paano magkakatao dyan? May yan, second floor na yan Hindi, bawal nga ngayon. Nakasara daw ngayon Sinong tao dyan? Punta natin. Sure ka? May number to ng Sprite? Kitang-kita ko nga. Takip ng Sprite. Uy, baka pinaprank mo ako Baka sabihin mo ako yun. Ay, wala ka namang hawak. Wala Saan akong hawak Sprite. Sir, wala'y tao sa taas ka ron? Teka lang. Ano ba yan? May kababalaghang talaga dito. Kahit sabi mo, itong sinasabing unexpected kasi kahit ayaw natin ng kababalaghan. Oo. Yung malapit. Yun yung nagpaparamdam. So, batiin mo yung mga anak mo nanonood. Di ba? Hello sa mga anak ko dyan, mahal naman ko kayo. Busy lang muna si daddy at saka sa asawa ko. I love you. Di ba? Love you, Pod. Hindi yung asawa mo. Sabi ko, love you. Kasi alam ko nanonood din sila sa akin, nakasubscribe sila sa akin. Ano bang iniisip mo? Kunin na natin yung sir. So ayan, may bagong huli naman sila dito. Ay bagong impound naman ito. Huwag natin pakita yung plate number. Ano po yung naging violation yan, sir? Expired registration. Magkano po yung ganun nun? Magkano po aabutin? Yung pagtutubusin? Yung sa office na lang po. Sa office. Wala pa kayong idea. Ayan, ito yung pangapangto nila mga master. Shout out sa ating Traffic Enforcement Agency of Mandaue, Cebu. Yan. 2 for 25K na lang, dalawa.
Ay, grabe, sir, no? Dalawang motor, guys. Makakabili ka ng dalawang motor, 25k. Kung hindi na raw ito makukuha ng mga may-ari, mga master, hindi na ito matutubos dito at hindi na ma-process yung mga papers, kukunin na raw ito after 20 years. Saan dadalhin? Yung Auction. sisirain? Ay, papa-auction na lang. After 20 years, hindi pa tapos. Mula dun sa mga inabando ng mga motor, mga master, ito naman yung mga bus. Ito meron pa dito, tignan nyo. Ang dami. Hanggang doon mga pinag-aabando ng mga motor dito. Dito yung may may ambulansya. Ang dami, oh. Ito yung may ambulansya na aksidente naman dito. Yung nakatupa yung iba, oh. Ay. Grabe. Kaya dapat maging responsable tayo mga master sa ating mga ginagawa. Oo, lalo na pagdadrive kasi buhay po ang mga nakasalalay. Katulad nitong isang ambulansya o magtutulong lang sumagip ng buhay pero parang lalo pang nadala sa bingit ng Convento. kanyang buhay. Convent. Dito tayo sa kabila. Ito meron pa dito o yuping-yupi naman ang harap. Iniwanan na ng mga may-ari. Yan po mga cars. Lola. Allison, grandmother, poisoned. In good car. Be careful. Alan Moga. Do you know? Mense. Message. You in Moaco. Leave me alone. Opo. 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 10k tatlo. Mag-iingat tayong palagi sa pagmamaneho ng ating mga ginagamit na motorsiklo o mga sasakyan dahil hindi natin alam ang mga araw na pwedeng mangyari. Wala din tayong kapangyarihan sa kinabukasan upang baguhin na o baguhin pa ang mga nangyari. Lubos ka mang manghihinayang sa mga ito, pero ang unang-una mong panghihinayangan ay ang iyong buhay. Ingatan ang bawat lakad at huwag kakalimutang itiwala ang ating mga hakbang sa poong may lalang. Samantala, isinama ko na rin yung aking first time na pagkain dito ng mga sariwang isda kagaya ng isang sikat ditong kinakainan. Magmula sa kanilang fresh seafood sa palengke na mga nakabargain lang, halos kalahati ang matitipid mong presyo kumpara sa mga normal mong pinamibili sa mga palengke. Hindi, di ba lapu-lapu? O, Deb, magkano kilo nila? Pila? Pila? 280. Ah, 280. Mas mura. Di ba Cebu City ni? Mas barato mapalit sa lapu-lapu. Ah, pilang kilo? Pag na yung Magellan? Naku po, sino pumatay kay Magellan? Di ba sabi sila lapu-lapu daw, pumatay kay Magellan? O ngayon, sa Manila, 500. Ibig sabihin yung 3 pirasong isda pa lang yan, aabot na ng 5,000. Anong isda po tawag dyan? Oh, ito totong pakiki. Ito mamsa. May tanong ako sa'yo. Bakit malulusog to? Saan mo hinuli yan? Malapit sa sementeryo yan? Hindi. Saan? Sa Kamigin ba? Sa Kamigin. Nakilala ako ni Sir, sir, shout out kay Sir, Junjun. Ba't parang inisip niyo ba yung pangalan niya? Ah, Junjun. So, kamusta naman si Junjun? Okay naman? Okay kayo. Ikaw nang huli niya mga yan? Binibigyan pa ng pangalan niya mga pag nahuhuli? Hindi na. Tangigila. Mga subscriber natin dire ha, taga Cebu. O hanapin niyo si Sir Junjun. Kamustahin ang Junjun kung okay pa? Sir, sa live nito, itong isda namin kapo, no? Kinoriente lang. Ito siya, yan siya. Kinoriente lang. Yan, may mga pula, wala pula kani, maya-maya. Ayun. Ang baga sa direct selling. Kasi ang mura. 300. 300. Pag doon na sa ibang merkado, 600, 550. Ito presyong bargain. Parang bargain. Ano? Wholesaler siya pero pwedeng magtingin-tingin. Oh, pwede na, pwede 1 kilo. Ano yun? Yung sea urchin. Ah, magkano? 80. Gusto naman po. Oh, na naman. Discount?
Ayoko tawag-tawagin dira, ha? Sarap. Thank you. Amping mo, ha? Sana marami ka pang mahuling tangigi. Dahil sa lamas. Wala siya gata. Wala po. Wala siyang munggos. Wala siyang talong. Giniling. Oh, nice. Nakaputo. Sarap. Nice kaayo. Ay, ang sarap. Lami kaayo ni O. Ay ka, sarap. Pila? Wow, ang sarap naman ito. 900 ang kilo. Kalahati lang. Pwede na. Pwede pa tilawi? Tilawi ba ang tawag ko? Patilaw. Ang balat. Panit. Ang dami na. Yung tikim nyo, iba to ah. Parang 1 kilo na to ah. Baka malogi. Malogi? Malogi. Hi. Kaway-kaway. Pag may time, o nasa vlog ka na, pinapanood mo lang, di ba? Dapat lang. Oh, pag nandito kayo guys, huwag kayong bibili ha. Basta pagka walang pera. Pag may pera, bibili. Uutangin muna. Tikman natin yung... Sir, ito titikman ko sa harap mo ha. Walang plastikan to ha, kung masarap. Yan. Patunugin muna natin. Sound check. Ay. Ako daw? Wait lang. Ito. Wala, yan o. Ang sarap pa. Ilang magic sarap nilagay nyo dito? Wala. Nice. O yan, narinig nyo walang magic sarap yun ha. Huwag kayo maniniwala sa mga chismis. Ano ba? Sarap. Hindi. Ang chismis iniiwanan sa bahay, hindi nilalabas sa bakuran. Ha? Ami. Magkano to? 450 oh. Pang 1 linggo na namin to. 225. Nice ka. Lami kayo. Pag-video ka pa dyan ha? Ay, pag-video ba? Kabidyo ka, wag kang ganon. Kahit ako, pag may video. Ito tinawag na nilarang, madam. Kasi madam. Madam, nga naman gay, tawag siya ng nilarang. Bakit siya tinawag? Ano yung pangalan ng isda ba yun? Mulmol. Ah, mulmol. Yung talim ni sir. Di ba tinawag na nilarang? Ginikisal yung lamas niya. Ano niya? May sibuyas, ahos. So, ang tawag sa klaseng luto ay nilarang. Oo. Ano sa ibig sabihin sa Tagalog ng nilarang? Hinalo. Ah, hinalo. Ah, okay. Hindi naman kinain, hinalo. Hindi, hinalo yung talaga. Mga master, ang ginamit nilang pang-paasim, syempre, hindi kilikili ha. Yung maasim pang-paasim yun. Ibang asim yun. Iba. Grapes. Yan. Social. Ano to? What's that? Wala kaming ganyan sa New York. Ano ba? Kamyas. Ah, kamyas. Pero ba't bilog? Di ba I told you? Galing ako sa mayamang pamilya. Ba't nyo ako dinadala dito? Di ba sabi ko, ano yung sinabi ko kagabi? California. May kamag-anak ako sa California eh. Where in California? Anong barangay ba yun? Barangay Basong Tamo. California High School. Ay, pag hindi branded, wag mangangagat. Ate, pagsabihin nyo yung iro nyo ha. Bawal yung hindi branded. So, taga Manila, pupunta pa dito para idayuhin ito dito sa Cebu. Barangay Pasil o shout out sa Barangay Pasil. Anong pangalan ng kainan? So, hanapin nyo po sila. Ito po. Donesa. So kayo po yung willing na mag-donate? Umuuna. Ay, wala na, naka-oo ka na. Hindi, ano yung store nyo to? Itong nilarang nyo? Donesa. Barangay Donesa. Pangalan niya, sino yung barangay Pasig ang Pacquiao. Donesa Pacquiao. Donesa Larangan. Hahanapin lang dito sa anong street mo? El Flores Street. O yan, hanapin nyo. Pag bumenta kayo, balikan ko kayo ha. May komisyon. Anong pangalan ng vlog mo sir? Para Para mapalo nyo. Hanapin nyo yung Master Gala. Pag hindi nyo na nakita, huwag nyo nang hanapin. Ha? Ngayon, huwag kayong magsusubscribe. Utang na loob. Huwag kayong magsusubscribe. Oo. Pag wala kayong internet, ha? Okay. meron sir, unlimited. Sumasagot ka pa eh. Di ba? Nakipag-plastikan na naman tayo. Hindi, joke lang. Plastic sir, Ay, joke lang. Ay, papel lang to. Sige, tingnan na natin. Dami pang sinasabing patalas. Walang plastikan dito ha. Ito na. I-rate ko, okay lang live. Iba ko, rate natin ha, 1 to 10. 10 yung masarap. 1 yung hindi masyado. Okay lang. 10 lang. Dali lang, marunong ka pa eh. Hindi pa nga natitikman eh. Tikman natin. Ito na. The moment of truth. Ito yung nilarang ng Cebu. First time ko to. What can you say? Holiday? Perfect. Sarap. 10. 10. Tama yung asim, tama yung Timpla. alat,
Tama lahat. May tama din yung nagluto. Kasi malaki, maliit. Depende sa kanya kung anong gusto niya. In fairness. Hindi ba nahihiya yung mga kasama ko dito? Hindi ba ako kinakahiya? Masarap siya. It means masarap. Oo, nice. Kaayo. Masarap siya guys kasi yung lasa niya balance lang. Hindi masyadong maasim. Tama lang. Walang masyadong alam. May batuan to, wala. Yung bunga ng ano? Bunga ng katotohanan. Yung bilog ba sa dagat, yung pampaasim. Nilalagay sa mga sa kansi. Kamyas lang. Ano yung pinampaasim nyo dito? Iba. Iba. Yung kamyas. Ebak? Iba. Iba. Chinese iba. Yung asawa ni Adan. Gusto ba? Paano pag parehas Adan? Okay lang. Ano po yung mga yung pamalam? So guys, punta kayo dito basta may discount. Pagka wala, ikakat ko na yung part na yung edit natin. In fairness, isama natin yung litson. 1 to 10, mga 8 pwede. Eh, pagsaba, dili mo branded! Ay, tumahimik. Hindi sila branded, tanggap nila. Di ba? Alam nilang wala silang breed eh. Hindi kayo branded ha, manahimik, okay? Wala na, tahimik na sila. Laitin mo lang sila, mananahimik talaga.